Isa ang Vivo V60 sa mga magandang camera sa mid-range category this year dahil meron na tayong 50 megapixel 3x telephoto at mas malinaw yung mga photos na kuhanan ko dahil sa mga bagong update at naka IP68, IP69 DOS and water resistant na rin to. At sa chipset meron tayong Snapdragon 7 Gen 4 naka AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Pero ano pa kaya yung mga bagong features dito? Kaya samahan nyo ako sa video to, mag-test tayo ng mga games at ituturo ko kayo sa mga features ng Vivo V60 5G. The main advantage na nakita ko dito is yung battery. Naka 6,500 mAh capacity yung battery ng V60. Samantalang noon yung V40 naka 5,500 mAh capacity ng battery lang with 80 watts of charging. Then yung V50 naka 6,000 na siya with 90 watts of charging. Pero dito mas malaki, 6,500 mAh capacity ng battery at naka silicon carbon po to Pero yung binanggit natin na V40 to V50, same size lang po sila ng V60. Actually pati weight halos magkapareho lang sila. Walang pinagkaiba talaga yung size. Pero luckily dito sa V60 natin, kahit na same size sila, mataas po yung capacity ng battery na 6,500. Kahit na maglaro tayo dito sa phone na to, manood sa social media, mas tatagal yung battery natin kumpara natin sa V40 tsaka V60. At napanood ko yung mga ibang review kasi nung nakita ko yung mga image, hindi ako masyadong kontento sa output ng V60. Pero nagkaroon kasi ng updates to 3 days ago at nag-take ako ng mga photos, mas malinaw at maganda yung output na pinapakita niya kumpara dun sa hindi pa ako nakakuha ng updates. At speaking sa updates, magkakaroon na tayo ng Origin OS. Yes, globally na po yan. Kung nakasubaybay kayo sa channel natin, yung mga ni-review natin ng mga iQOO phones, so kaya yung mga Vivo phones na China ROM, naka-Origin OS po yan. Tapos napakaganda talaga ng operating system at napaka-smooth. So parang mawawala na po yung Vantage OS natin sa global at ipapalit na po yung Origin OS na Origin 6 na po agad. So malaking chance na magkakaroon tayo dito sa V60 at yung mga ibang phone na sakop pa ng updates, magkakaroon din po tayo ng Origin OS 6. So abang-abang po tayo sa updates at i-launch po yan sa October 15 at mag-rollout na po yung mga updates natin. So bago ko ipakita yung mga output na nakuha ko dito sa V60, eto muna yung box niya, tapos may mga accessories din tayo, mga Type-C cable, SIM ejector pin at free jelly case. Then meron tayo 90 watts of fast charging. At ang color na nakuha natin dito is the Mist Gray, pero may pagpipilian naman tayo ng ibang kulay kung hindi nyo nagugustuhan to. So napakalinis ng back panel niya, may nakalagay tayong Vivo dito at nandito pa rin yung Aura light natin. At ang missing dito sa mga nakaraan, hindi na 50 megapixel yung ultra wide natin. So meron lang tayong 8 megapixel na ultra wide, pero yung telephoto natin naka 50 megapixel, pati na rin po yung main camera at naka size optics po yan. Sa back panel naman is made of glass pero hindi po aluminum po yung frame, so made of plastic pa rin. At mas nagugustuhan ko yung display nito na may pagka-curve ng konti. Actually konting-konti na lang. At dati kasi meron akong V13 na curve yung screen at nahirapan ako maghanap ng mga tempered glass. Pero dito almost flat na siya, bezel-less na rin po yung makikita natin dito. At meron na rin tayong remote control para sa mga appliances natin. So yun yung bago dito. At may features din to para sa gaming na bypass charging. So yung B50 yata may bypass charging na yun, pero hindi naman ginawa to as gaming device, pero kung gusto nyo pang gaming pwede naman. At mula dun sa B30 to B15 naka UFS 2.2 po to So marami nagreklamo sa UFS 2.2 na yan at sabi nila mabagal talaga. Pero enlighten ko kayo, mas mabilis ang UFS 2.2 compare sa UFS 3.1 sa mga daily tasks natin. Halos walang pinagkaiba talaga. So panoorin nyo yung The Dark Truth about UFS 2.2 storage. Yan, mas malinawan kayo na mas mabilis po yung 2.2 storage kumpara natin sa bagong 3.1 na storage. At wala kasi si storage yan, nasa optimization talaga ng isang phone. So para ma-enlighten po kayo, panoorin nyo lang yung video na yan. Then sa display naman, naka AMOLED display siya, 1 billion colors, HDR10+, at naka 120Hz na refresh rate. At yung nits brightness nito mas mataas compare dun sa B40 tsaka B50. Ito kasi naka 5,000 nits brightness po tayo. So yung B40 tsaka B50 naka 4,500 po yun. So dito konting-konti lang naman yung lamang at hindi mo na mapapansin talaga yan. Pero sa size ng screen walang masyadong pinagbago sa B50, naka 6.77 inches at yung protection niya ay Shot Sensation Core. So nagugustuhan ko yung display, malinaw talaga. At alam nyo naman mas maganda talaga yung AMOLED compare sa IPS. Pero ngayon wala akong masyadong nababaltaan na nagkaka-AMOLED burn-in yung mga Vivo phones. At magandang sinyalis talaga yan. Actually sa mga ibang phone o sa mga ibang brand, hindi na masyado talaga yung mga AMOLED burn-in natin. Depende na lang talaga sa pag-aalaga mo. Kung talagang mataas yung brightness, baka magka-AMOLED burn-in ka na. Pero madalas kasi yan sa mga Samsung na phones. Pero dito nagugustuhan yung screen kapag manonood ka saktong-sakto sa kulay. At speaking of panonood, naka-wideband L1 certifications na to at naka-HDR po siya. So full HD mapapanood natin sa Netflix. At yung speaker nito tamang-tama lang. Pero ako hindi ko masyadong nagustuhan yung speaker nito, medyo matining, nagkukulang ako ng bass. Pero malakas naman po siya. At yung isang speaker nito nasa taas po ng front facing camera at sa baba naman
meron din tayong speaker dito. So dual speaker yung makukuha natin sa B60. Hindi lang siya expandable ni storage pero naka dual SIM card tayo. At sa kabilang side naman meron tayong power button tapos volume rocker. Then syempre bago tayo sa performance, yung pinaka-specialty talaga ng Vivo yung camera. So ang pinakabago dito meron tayong telephoto na 50 megapixel, naka 3 times po yan. At yung main camera natin naka 50 megapixel din. Although bumaba lang talaga yung ultra wide dito na 8 megapixel na dati sa B40 tsaka B50 naka 50 megapixel yung ultra wide. Pero ako opinion ko lang hindi ako masyado sa ultra wide talaga. So may mga tao mahilig sa ultra wide pero karamihan naman nasa main camera talaga nakapokus. Mas nagugustuhan ko talaga yung main camera kapag kumukuha ako ng mga photos. So nung hindi pa ako nakaka-receive ng updates, yung mga nakukuha kong photos sa broad daylight medyo mataas po yung brightness. Pero nung dumating yung updates, gumanda po yung image processing ng Vivo V60 natin. At nakaraan kasi nanonood ako ng mga reviews at nakikita ko na mataas po talaga yung brightness niya o mataas po yung highlights. Pero dito ko sa mga nakuha ko, satisfied ako. May mga time nung hindi pa dumarating yung updates na nakuha ko ng mga photos na sobrang hindi maganda yung sharpness. Pero nung dumating yung updates, maganda po yung mga resulta na nakuha ko. So dito sa main camera niya, maganda mo yung pinapakita niya. Tamang-tama lang yung kulay at nasa vivid mode po tayo dito kaya mataas yung saturation. Hindi naman siya ganun kataas talaga pero saktong-sakto lang. At para sa akin sa nakikita ko kahit i-zoom in ko pa yan, nakikita ko pa rin yung mga detalye. So malinaw pa rin po siya. Marami tayong mga photos na nakuha dito sa main camera at kahit sa loob ng groceries dito, tamang-tama yung kulay. At hindi siya saturated at maganda yung output. Kahit na kumukuha ako dyan, nakikita ko maganda siya at mas gaganda pa siya kapag na-process na. So sa mga Vivo phones kasi ang pinaka-paborito ko yung portrait mode at mas silent talaga ako sa edge detection. Kapag nakita ko kasing pangit yung edge detection, talagang sasabihin ko kahit ano pa yung mga phone na yan. Pero dito, satisfied ako sa pinapakita ng B60, lalong-lalo na yung edge detection dito napakaganda. Kumpara natin sa B50 tsaka B40, medyo marumi nung sinubukan ko at sabi ko nga sa mga video na yun, sana makuha pa sa updates. Pero dito ito yung sample ko, nakikita nyo yung buhok dyan, talagang kuwang-kuwa niya at hindi siya marumi talaga, maganda yung separation ng background at may mga hibla talaga dito na nakukuha niya pa. Although hindi naman siya ganun ka-perfect talaga, may mga time na medyo madumi at hindi naman siya sobrang dumi may mga time lang. Pero karamihan na nakuha ko, satisfied talaga ako sa edge detection dito sa portrait mode. At marami kang paglalaroan dito sa portrait mode na pwede ka magpalit ng mga bokeh effects, maraming mga filters at may mga scenario pa tayo dito na sobrang dami. Then dati sa mga Vivo China phones ko lang nakikita to na meron tayong AI na ganito. Yan, napakaganda mga features na mag-iiba yung background natin. So makita nyo rin yan sa portrait mode. Tapansin ko dito mas nag-highlights pa yung pagka-pogi ng anak ko dito. At meron din tayong winter dito. Yan, parang nasa ibang bansa ka talaga pero nasa Pinas lang tayo. Napakalinaw rin ng kuha natin dito. Although yung edge detection talaga makikita mo na hindi siya ganun ka-perfect pagdating sa mga AI na ganito. Pero sa kabuuan ng litrato magagamit po natin. So isa rin ng Vivo sa mga magandang kuha lalong-lalo na sa mga night scenario natin. So nasa binyon ako dito siguro mga alas 10 to at yan ang mga nakuha natin. Satisfied ako sa nakikita ko, malinaw po talaga at mapapakinabangan mo yung mga photos natin. So sobrang linaw, may sharpness din, tapos maganda yung saturation, maganda yung brightness. Tamang-tama talaga yung midtones dito. So shoutout sa mga taga Binyan dyan. At dito gamit na gamit ko rin yung mga telephotos natin, yung mga gulay dito sa Binyan. So meron tayong 23mm, mga 50mm, 35mm, mga 50mm yan up to 100mm. So depende sa gamit nyo kung nasa portrait mode kayo o nasa main camera. So speaking of telephotos, ito yung mga kuha natin. So gamit na gamit ko talaga yung telephoto lens dito. Ito yung cut natin. Yun nga lang kapag sinum in mo talaga, nawawala na yung details talaga ng balibo ng cut dito. Pero sa kabuuan ng photos magagamit naman natin. So minsan nagagamit ko talaga yung telephotos nito. At minsan naman kahit nasa 3 times zoom ka, nag-shift po talaga dun sa digital zoom natin. So mas maganda sana kung nasa stay lang po siya ng 3 times zoom. Pero yung pinaka-cons ko talaga dapat mag-stay lang talaga sa telephoto na wag siyang gumamit talaga ng digital zoom. Pero ito naman yung naka-zoom in sa buong detalye talaga. Maganda naman yung mga photos na pinapakita niya. Kasi hindi naman ako makalapit sa mga pusang yan. Kaya gumagamit ako ng telephoto dito. So konting adjustment lang siguro dun sa telephoto, dun sa 3 times na zoom. At kahit indoor, maganda pa rin po yung pinapakita nito. May sharpness at maganda po yung saturation. At kayo na yung mag-adjust. Kung nataasan naman kayo sa saturation nito, pwede nyo nang babayan yun sa editing. At dito naman sa front facing camera, satisfied din ako sa front facing camera. Nakakapogi talaga. Pero kung gusto mo ng mga alisin dito yung beautifications, pwede po. Pero para sa akin, malinaw yung nakukuha ko sa front facing camera. Then sa video naman, meron tayong 4K at 30fps. Malinaw po siya, stable at mapapakinabangan mo talaga kahit na maglakad po tayo dyan. At pwedeng pang-vlog talaga to. Yun nga lang, nagkukulang ako ng mga 60fps. Sana magkaroon tayo next year o kaya sa mga B70, mga ganun. Pero dito consistent talaga sila sa 30fps. Sayang talaga.
At sana baka makuha sa updates to, no? Vivo baka naman, bigyan nyo kami 4K 60fps dyan. Pero kidding aside, maganda yung video na pinapakita talaga ng Vivo V60, although naka 30fps lang tayo. At sa front facing camera, maganda rin yung front facing camera dito. Although ang napansin ko hindi siya ganun ka-sharpness na katulad ng main camera kahit na 4K 30fps siya. Pero magagamit naman din natin kahit na mag-vlog tayo dito. So okay pa rin yung 4K at 30fps ng front facing camera niya. Then hindi pa rin nawala yung aura light natin dito pero hindi siya masyadong naka-highlight sa V60, no? Pero magagamit pa rin natin yan kung sa warm colors at saka dun sa bluish. Tapos ang napansin ko dito meron siyang adjustment para dun sa brightness ng aura light niya. So goods na gustong aura light na to. Ayun, overall sa camera maganda po yung camera niya. Lalong-lalo na nagkaroon tayo ng updates. Sana nga magkaroon tayo ng 4K 60fps pagdating ng araw. Then sa performance naman meron tayong Snapdragon 7 Gen 4 na nakaraan naka Snapdragon 7 Gen 3 lang. So dito konting-konti lang laman yung lamang talaga. Hindi masyadong nagkakalayo. At sana sa V70 malis na yung sumpa, no? Sa mga Snapdragon 7 series, no? Sana magkaroon na tayong 8 Elite mga ganun at mas mataas pa dito. At kahit na Snapdragon 8 Gen 2 palag na sana. Pero ang Tutu score na nakuha natin mataas na rin to. Nasa 1 million ang Tutu score. At sinubukan ko to sa Mobile Legends. Meron tayong 90fps. Consistent po yan. At walang lags, walang frame drops. Hindi po tayo nakakuha ng 120 pero okay na po yung 90fps natin. At hindi naman uminit yung phone na to. Nasa 40 degrees Celsius lang. So makikita nyo dito yung max na FPS niya nasa 91. Average FPS hindi masyado bumaba talaga, 89.6. At yung pagka-smoothness naman ito is nasa 100%. So goods na goods po yan. Then sinubukan ko rin to sa Call of Duty Mobile. Napaka-smooth niya. Nasa 90fps po tayo sa multiplayer. At hindi rin siya uminit. Nasa 40 degrees Celsius din po yung temperature nito. At kahit anong patayan dyan, barilan, kurutan, sabunutan, kayang-kaya. Pero sa Honor of Kings, di po ako nakakuha ng 90fps dito, 120. Nasa 60fps po. Pero nag-enjoy naman ako sa paglalaro naman. Hindi naman siya nag-frame drops talaga. Talagang hindi siya bumaba. At consistent din po siya ng 60fps. Yung pagka-smoothness naman nito is nasa 99.6. At yung temperature hindi mataas kasi 60fps lang po siya. Nasa 39.5 degrees Celsius. So Honor of Kings kayang-kaya. Pero hindi niya kinaya sa Genshin Impact. Hindi pa masyadong optimized talaga dito sa phone na to. So nakakuha lang ako dito ng mga 20 to 30 fps. At maraming frame drops. Hindi ako nakakalaro ng maayos. At kung pagkatsagaan mo naman kayang-kaya. So sa mga heavy graphics na ganito, hindi niya pa masyadong kakayanin. Lalong-lalo na sa mga ibang games na sobrang heavy graphical. Pero sa mga ibang games na hindi naman heavy graphical talaga, kayang-kaya. At sinubukan ko rin to sa Blood Strike. Eto nakakuha talaga ng 120, 110 to 120 hanggang sa matapos yung laro. So hindi naman heavy graphics talaga tong Blood Strike na to. At sa pangbago dito, meron tayong bypass charging kapag maglalaro tayo. Hindi ka na mag-aaksaya pa ng battery. Dadaan na talaga siya sa system natin. At naka-stop lang yung battery. So mas tatagal yung lifespan ng battery natin kapag meron tayong bypass charging. At mas nakakatulong dito yung game turbo niya. Although ito nasa Fantas OS tayo, pero naka Android 15 na rin po siya. At walang masyadong pinagkaiba sa Origin OS, napaka-smooth ng phone na to. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko, hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews bagong araw at pagdating ng channel na to. So once again ako po si Paul. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain.